Ang topic natin ngayon is design of metal deck system o yung tinatawag na composite structure. Meron dalawang klaseng metal deck available sa market sa Pilipinas. Yung rib type, yung isa naman yung flat profile. Hindi na natin kailangan maglagay ng ceiling. May mga contractor na ginagawa nila dyan, pinipinturahan nila pagkatapos ng ma-install, nabuhusan na. But meron tayong gustong i-explain pagdating dito dahil naging popular siya sa market. Ano ang mga criteria para masabi natin na applicable yung ganitong system? Bibigyan ko kayo ng overview saan nagsimula ito. Sa nalalaman ko hanggang sa mga panahon na to, walang regulation ang local codes, sabihin natin. Kahit yung mga reference code, yung mga ACI, or AISC, wala po tayong makikita. Sabihin nyo sa akin kung meron, kung nagkakamali ako, baka meron na, baka hindi lang ako aware. Kaya maraming naglabasan ng mga different products. Kasi ang original na pangalan nito is metal deck. Yan yung generic. Yung metal sheets, isasama nila doon sa buhos nila. But ang maganda rito, makakatipid ka in the way na hindi ka na maglalagay ng rebars sa bottom. So, ang posible na lang maglagay ka ng rebars dun sa top support dahil negative yung bending. Doon po sa mga in-between span, kunyari may dalawang support, ang behavior ng elastic curve ng structure is mag-bend, positive. Doon sa ilalim, so kailangan natin magsuporta ng rebars. But kung yung slab natin is gagamitin natin, magiging composite siya, hindi na tayo maglalagay ng rebars. So, saan na lang tayo maglalagay? Doon na lang sa support. Tutulungan natin dahil alam natin na mahina ang concrete sa tension. Posible na magkaroon ng crack do sa mga support. So, sa ilalim, ulitin ko, hindi na natin kailangan dahil i-design natin yung slab as composite dahil gagamit tayo ng metal deck. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang iklaro, lalong-lalo na sa maraming gumagamit. Make sure na yung dimension ng ating panels is considered as one-way slab. Meron tayong pag-check dyan. If longer span divided by smaller span should be greater than or equal to one-way slab. Pag sinabi natin one-way slab, pwede nating gamitin ang metal deck as a composite structure. Yung corrugation ng metal deck natin, ipaparallel natin do sa short span. Pagdating natin sa example, makikita natin kung ano yung sinasabi ko. Ngayon, meron akong drawing dito. Makikita natin, Sabi ko, meron tayong dalawang klase na metal deck. Yung isa, rib profile, tinatawag natin. Yung isa, flat. Pag sinabi natin rib, meron siyang parang gulugod. Makikita natin. Yung tinatawag nating float. Ang standard niyan is naglalaro yan from 38 mm to 50 mm. Depende sa manufacturer. Doon sa flat naman, halos wala kang makikita corrugation. Meron siya pero napakaliit lang. Sabihin natin less than 10 mm. Ito yung tinatawag na flat. Sabi ko nito, check manufacturer's allowable composite loads. Ito yung sinasabi ko. Maraming manufacturer nagawa sila ng sarili nilang design. Iba't ibang profile, iba't iba yung gauge, yung thickness. Then may mga recommended thickness sila ng depth ng slab kagaya ng nakikita ninyo rito. Kung ito yung profile ng metal deck na ginawa nila, bubuhusan natin ng concrete. Let's say ito na yung finish ng slab natin. Ang tinatawag nating total depth, nilagay ko rito, total slab depth, mula ron sa ilalim ng float hanggang doon sa ibabaw. Yun yung total depth ng composite structure. Kung bibili kayo ng materyales, lalo na kung malalaking mga hardwares, hingin kayo ng catalog ng produktong bibili ninyo. Hanapin ninyo yung recommended ng manufacturer na thickness ng slab at saka itong center to center span support. Makikita natin dito kung ano yung allowed load. Yung sinasabi nating W. Total proposed load, i-check natin doon sa allowable loads na nandoon sa catalog ng manufacturer. Kailangan pumasok tayo ron. Huwag tayong lalagpas doon sa ina-allow ng manufacturer. I-check muna natin yung slab panel, yung sinabi ko kanina. It should be one way. Hindi tayo pwedeng gumamit ng metal deck na two-way yung panel natin.
Ito, binigay ko yung sample na ito, meron tayong simpleng framing. Sabi ko, sample framing. Yung dimension, overall dimension ng structure natin, let's say, yung shorter dimension is 5 meters by 12 meters, yung longer dimension. Kung nakikita nyo, nag-produce ako ng mga lines. Itong mga lines na to, yan yung mga beam, represented by multiple beams. Ang dimension ng building is 5 meters. Top view po ito, no? Top view, no? 5 meters by 12 meters. Naglagay ako ng ilang spaces to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag i-divide ko siya sa 6, magkakaroon ako ng 2 meter equal spaces para mabuo yung 12 meters. Ngayon, ang tinatawag kong isang panel ng Islam, ito. Isang panel yan. Ang dimension ng Islam panel natin is 5 meters by 2 meters. Yun yung isang slab panel. Sabi ko rito, one-way slab criteria. Ito yung pag-check. LS, o yung long span, divide by short span. Ito, yung short span, yun yung 2 meters, should be greater than 2. So, in this case, 5 meters to, the 5 meters yung long span, divide by 2 meters, will give us 2.5. So, pumasok siya rito sa condition. Masasabi natin na itong isang panel na to is one-way slab. Ayun, na-check natin, na-verify natin na ang isang panel pala is one-way slab. Applicable dito yung system ng metal deck. Ano po? Ngayon, makikita nyo, naglagay ako ng mga guhit na red. Guhit na red. Yan ang direction. Yan ang direction ng rib. Papunta ron. Hindi siya pwedeng papunta ron. Ang magdadala ng bending, yung corrugation, dahil in-incorporate natin siya sa buhos. Kaya pakita natin sa kanila na ang direction ng rib o yung corrugation is going that way. Parallel dito sa short span. So, kaya nagawa tayo ng maraming beam dahil gusto natin lumiit yung span para maging one way. Tuloy po natin, ito na ngayon yung required load, yung sinasabi ko kanina. Ang procedures, pag de-design, kailangan nating malaman ano ba yung proposed load. Sabi ko rito, required load, W, required load, ano po? Yung dead load, ano ba ang composition niyan? Ito basic, hindi ko na pinakita yung calculation. Nagbigay lang ako ng example, ganito ang paraan. Kunin muna natin yung required loadings para ma-design natin yung corresponding panels na kukuhanin natin, i-check natin doon sa ginawa ng manufacturer. Iko-compare lang natin. Dead load, tsaka live load, magkakaroon tayo ng W. Let's say, in this example, sabi ko nga, hindi ko na pinakita. Yung W natin, after natin i-calculate, ang nakuha ko is 8,000, ito po, Ayun, ilagay ko ron. 8,260 Newton per square meter. Ito, yung load na dadalahin ng slab. Sabi ko rito, selection of composite panel. Kunin natin yung catalog ng manufacturer, check natin. Yung span, recommended span ng manufacturer is 2,100 mm. Yung spacing ng beam. Ito. Yan ang spacing. Well, in this case, ang ginamit natin, ang spacing ng support is 2 meters. Pero ang spacing ng nasa catalog is 2,100. Ano po? So, pasok yung 2 meters natin. Allowable load, W, as per their profile, is 8,900 Newton per square meter. Ito yung required. 8,260 Newton per square meter. And then yung capacity ng kanilang profile, with this consideration, yung mga sinabi natin, is 8,900 Newton per square meter. Ibig lang sabihin, pwede natin gamitin itong profile na to. Dahil ito lang yung load natin. Pasok siya rito sa allowable. Kaya allowable, ibig sabihin yun yung kaya niyang dalhin. Pakikita ko sa inyo yung sample ng table na pinagkuhanan ko nito. Yun yung makikita natin doon sa catalog ng manufacturer. Dito makikita ninyo, sabi rito, total depth, 100 mm. And then yung designation, maraming classes. Marami silang klase. Merong 100 mm depth, merong 110 mm depth. Yung isa 160, 5 mm. So mamimili tayo dyan. Let's say ito yung catalog, product catalog ng manufacturer. Meron siyang iba-ibang produkto, iba-ibang profile, designation, makikita natin. Kunyari, ito napili natin, yung 100 mm thick, kagaya na pinakita ko sa inyo sa board. I-check natin to. Ito yung kinuha ko, yung SD 900 by 0.8.
Ito makikita ninyo rito, no? Sabi rito ang spacing, allowable superimposed load, Newton per square meter. Span center to center of support in millimeter. Ang kinuha ko ito, yung 2,100. Kasi yung spacing ng ating beam, yung ina-explain ko kanina is 2 meters. Pasok siya rito sa 2,100. Ang allowable, nakalagay dito is 8,900 Newton per square millimeter. Ngayon, ang isusunod natin, magpapakita ko sa inyo naman kung paano kukumputin yung mga rebars dun sa top support. Dahil sabi nga natin, doon sa top support, walang resistance ang concrete sa bending, sa negative bending. Dahil tension yan, mahina ang concrete sa tension. Kaya lalagyan natin ng rebars doon sa itaas. Tapat lang ng mga support. Yung sa mid span, yung bottom, dahil ang bending doon is positive, bahala yung metal deck. As per manufacturer. Design natin yung top reinforcement doon sa support. Makita nyo rito, no, yung ating diagram, load diagram. Ito yung top view, ito yung elevation natin, ano, yung framing. Nakikita natin dito yung load W equals 8.26 kN per meter. Ito yung required loadings. Base sa calculation ko, hindi ko na rin pinakita. Pwede naman kayong mag-compute kung gagamit kayo ng moment distribution. Kasi kung magwa 1 meter strip ka rito, i-analyze natin yung behavior ng beam. Kailangan natin yung bending doon sa top support. Dahil yung critical, maglalagay tayo ng reinforcement. Kaya sabi ko rito, top reinforcement. Kung magwa 1 meter strip tayo rito, magiging parang beam yung treatment. So kung makikita natin, merong support dito, yan yung mga beam, yung mga arrow na yan, yan yung support. Yan yung mga beams. Kaya sabi ko, naka-connecta siya dyan. Ang spacing niya is 2 meters typical. Using moment distribution, makukuha natin yung critical moment. Sabi ko, maximum bending moment as 14.15 kN meter. Makukuha ninyo rito sa second support yung negative bending moment, which is negative 14.15. Kasi kailangan natin yung value na yan. Ipasok natin doon sa flexure formula. Yung value ng F prime C, 25 MPa. At yung W, compute natin yung value ng W, substitute natin doon, makukuha natin yung required D. Sabi ko, yung required D or D prime equals 109. Yan yung hinihingi niyan depth. Pag yan ang required depth, AS required equals 0.005 multiplied by 1,000. Ito yung 1 meter strip. Multiply by 109 yung D. Makukuha natin yung area required ng rebars dun sa top. Ang hinihingi niya is 547 square millimeters. Sabi ko, use 12 diameter. Gumamit tayo ng 12 millimeter diameter na rebar dun sa top bars. Ang kailangan niya per meter is 5 pieces. So, ang spacing niya, 1 meter, divide by 5 pieces, 200 millimeter on center. Pakita natin sa inyo yung detail. Makikita nyo rito sa drawing, sa taas, ito yung profile ng slab. Then ito yung mga beams na establish natin at 2 meters apart yung beam. Hindi ko na pinakita yung floor plan kasi kapapakita ko lang kanina. So ito yung profile ng beam, yung slab natin nandito. Kung mapasin nyo, itong red line, yan yung soffit ng metal deck. Then yung ating mga extra bars na kinompute natin, sinize natin, yung nakikita yung guhit na yan, sa taas. Sa lahat ng support, maglalagay tayo ng extra bars. Sinection ko rito, makikita natin dito. Sinabi ko, diameter 12, top bar at 200 mm on center. Ngayon, nag-provide ako ng dowels. Yung mga dots na nakikita nyo na yan, naglagay na lang ako dito ng dalawa sa 2 pieces each side. Pwede nyo gamitan ng 10 mm lang yan dahil dowels lang yan para meron lang hawak do sa extra bars. Yung length ng extra bars na ginamit natin, sabihin natin 2 meters to, ginagamit ko dyan L over 3. Kaya makikita nyo rito, 2 over 3, let's say 700 mm yung haba niya. Dahil both sides, ang total is 1.4.
Nira-round off ko na yan. Pwede kayo magputol ng bakal na 1.5 meter. Ipwesto natin sa lahat ng support. Yun ang length ng extra bars na diameter 12. Ngayon, kung titignan niyo no, ito yung section. Sabi ko, ito, selection natin. Kung mapasin nyo, in-adjust ko yung thickness. Kanina, yung sinasabi natin, base sa catalog, pasado na yung 100 mm thickness, yung total depth. In-adjust natin, naging 135 dahil nung i-calculate natin using flexure formula, nung i-compute natin yung top bars, hinihingi niya mas malaki sa 100 mm dahil pumasok siya sa 109 mm yung effective depth. So, kailangan ko mag-adjust. Ginamit natin 135. Kung yung 100 mm pumasa sa loading, sa allowable loading, much more yung 135 mm total depth. Kung magle-level tayo ng metal deck, sabi ko dito, metal deck or yung 51 mm yung depth ng flute. And then yung 0.8 mm, yan yung thickness ng metal sheet or yung metal deck. Equivalent to gauge 22. Yan ang alam ko, no? Pagka 0.8 mm ang thickness, ang equivalent niya sa gauge is 22. Ang specification na ginamit ko, yun ang ginamit natin sa calculation ng flexure. Yung concrete is 25 MPa. And then yung rebars is 276 MPa. So yun ang completion ng video natin for design of slab using metal deck as a composite member. Ngayon, bago tayo tuloy ang magtapos, meron akong additional information na gustong i-add dito isama dito sa topic. Importante sa metal deck, maglagay tayo ng coating sa ilalim. Ang sinasuggest ng NSCP, especially do sa mga industrial building, pag nag-metal deck tayo, maglagay tayo ng fireproofing. I-apply natin doon sa soffit ng metal deck. Parang protection niya kasi umaasa ang slab natin doon sa metal deck. Kaya kung may mangyayari sa metal deck, posibleng magkaroon ng collapse yung slab natin. Kaya kailangan natin i-maintain. Sa mga residential, kahit wala na yung fireproofing, ang pinalalagay ko na lang dito yung corrosion resistant coatings. Pipinturahan natin para hindi kalawakin. Yun po ang completion ng design ng metal deck. Sana may napulot po tayo. Salamat po. Kung nagustuhan ninyo ating topic, like and share na lang po. At kita tayo ulit sa susunod. God bless.